Paz. Saka bahala po ang Santa Cruz. Ang Diyos ay totoo, ang mahal na ina ay totoo. Hanggat ako'y nabubuhay, hindi ko siya ititigil. Kasi napakalaking bagay sa akin yan. Sa akin, every gising sa blessing. Diba? Na simula yan, nanganak ako sa bunso ko, 2005. February nanganak ako, February 15, 2005. Hindi ako nagsisimba, 1 year na. Ngayon, magpipiesta ng simba ako. Pagdating ko sa simbahan, bago yung altar niya, bago na yung altar. Ngayon, nag-picture ako. Ang camera, ang cellphone pa nun is Nokia. Nag-picture ako, hindi ko tinignan. After nun, umuwi ako sa bahay. Doon, nung nagre-relax na, tinignan ko yung mga picture na kinuha. Nakita ko sa kamay ni Santa Cruz na mayroong kirubin sa kamay. Sa akin, syempre, parang hindi ko alam kung bakit. Dahil nung nag-wish ako na magbuntis ako, ang hinihingi ko, anak na babae, kasi meron na akong anak na lalaki, tatwa. Pero lalaki pa rin yung binigay sa akin. Pero okay lang naman, sabi ko, basta normal, saan. Eh, yun naman, okay naman. Tapos, syempre, parang naano ka na, lalaki ka magsisimba. At marami ka na rin na-attenan na mga nangyayari sa simbahan. Siyempre, nasama naman ako. Nag-attend ba ako? Nagtagal, nagkaroon ng dinala sa bahay-bahay ang Nanay Paz naman. Sa San Rafael 3, nagpunta ako. Kaya na bahay nila, Secre mo, Salazar. Ngayon, natapos na yung misa, natapos na lahat. Nagpipicture taping na maraming kumukuha, pero hindi ako kumukuha pa. Nagkasabay kami ni Mama rin. Nagtawanan kami kasi nagsabay na nag-click talaga yung cellphone natin. Ngayon, nagkatawanan kami, tinignan. Sabi ko, Mama rin, patingin ko yung cellphone mo, yung kuha mo sa takin. Tinignan ko. Wala naman doon yung nakita ko sa Nanay Paz na sa corona, nakirubin pa rin. Sabi ko, sa isip-isip ko, bakit ako laging bibili ng sinyal ko naman sa kanila, Mama Ren, sabi ko, sa akin meron. Nagtataka si Mama Ren, bakit sa akin kay Ana, wala. Hanggang sa pinakita na namin lahat, nagtatano na lahat. Kung bakit nga dyan ang wala ko pa rin yung maraming pagkakataon. Siyempre, kaya uma-attend dahil umaasa, maraming problema, maraming nangyayari sa buhay. Maraming nangyari na hindi mo inaasahan, na nag-wish ka pero matagal na hindi na mangyari. Pag mula noon, may mga nakikita na ako. Yung umangat na yung buhay namin, naging maayos naman yung trabaho ng asawa. Naniniwala ako na dahil sa kay Nanay Paz na lagi kong tinatawag, kada matutulog ako, yung living ko hindi mawawala talaga. Hanggang sa lumaki na yung mga anak ko, hinihiling ko lang ng maayos sila, hindi magkakasakit. Tapos yung walang problema, matapos sila sa pag-aaral. Siguro meron times na nasubukan ako ni Lord na nagka-problema. Doon ako talagang lumapit sa Kanya na humihingi talaga ako ng tulong. Marami akong nilapitan na, pare, si Bishop, tinanong ko, at tinanong ko rin sa mga pictures na yun, sabi sa akin ni Bishop Peter Paus Castro, maraming pinaghihinalaan si Nanay Paz. Mapalad ka, merong kanyang binigay sa kanya na proof talaga na nandyan siya nakikinig sa iyo. Sabi niya ganun sa akin. Yun ang hindi ko makakalimutan na binigay siya.
umasa ako, natapos yung problema, hanggang sa napatapos namin yung dalawa kong anak, natapos iya ng BSHRM na nahirapan kami pero nakatapos. Tapos kay Harvey, nakatapos ng nurse ng blessing talaga na pagdadating sa school, wala akong babayaran tuition fee. Isang himala yun dahil lagi ko sinasabi, Lord, saan kami kukuha ng ibabayad? Kasi ang asawa ko nagtatrabaho lang yun sa EPSA. Siguro ang sweldo para lang sa gatas pa ng maliit bago yung natitira, gagastusin yung pa. Laging blessing talaga na pagpupunta ko sa school, wala akong babayaran ng tuition para kay Harvey na napakalaki na kumukuha siya ng nurse para sa pangarap niya. Ganon, pangarap namin. Hanggang sa ngayon, mababait yung mga anak ko, yung asawa ko, wala akong problema. Nitong sa pandemic, dumaan lahat yung naranasan ko yung COVID na sakit na dumating yung pandemic ngayon. Wala akong pinapitan. Nasa isang room ako. Ako lang mag-isa na, nanay, sabi ko, tulungan niyo ako. Hindi ako nagpaparamdam sa mga anak ko na nahihirapan ako dahil ayaw kong mag-alala sila, pati yung papa niya dahil nasa Dubai. Hindi ako nagpaparamdam ng kasi kailangan mapatak ako. Pero lagi yung tinatawag, Nanay Paz, Santa Cruz, tulungan niyo kung matapos yung pandemic na to para sa amin lahat, para rin sa akin. At napagtagumpayan naman, hanggang sa nitong Omicron, nagkaroon pa rin ako, kami naman buong pamilya, pero wala nang masyadong naging problema. Lahat yun, naging ko sa Nanay Paz na minsan hindi ako nakakasimba, pero hindi nawawala sa puso ko. Nanay Paz. Maraming din na bago sa buhay namin, katulad ngayon. Ngayon nga, mga dating pangarap namin na sasakyan, hindi lang isa binigay niya, dalawa na. Dahil sa tulong niya, alam ko, hindi niya kami pinabago. At hanggang siguro, hanggang sa mamatay, iboto pa rin ako ni nanay. Huwag silang mawawala ng pag-asa na manalangin ng manalangin at hindi man maibigay yung hinihiling nila sa eksakto. Pero yung blessing nandoon pa rin. Galing pa rin sa Panginoon. Galing pa rin kay natin.